As you can see, meron na ako ditong total profit na $83.85 gamit yung trading strategy na pangtamad. Yes, literal na pangtamad to kasi wala akong ginawa kundi maghintay lang ng profit ko dito sa trading. Before we start this video, meron po tayong 300 pesos GCash giveaway. Yes, ibabalik ko na po yung ating GCash and gadget giveaway dito sa ating channel. Just watch this video and share it to your social media accounts and i-comment nyo lang po sa baba kung ano yung mga questions nyo about dito sa aking video. So take a screenshot na pag-share nyo po ng video na to and send it to my email. So ilalagay ko po yung email sa description box below kung saan nyo po isa-send yung screenshot. And sa next video, i-announce ko po yung ating winners. Everyone, this is Miss Jen and welcome back again to my YouTube channel. And as promised, i-update ko po kayo about sa aking AI trading journey. So for today's video, ipapakita ko po sa inyo yung 2 weeks journey ng account ko simula nung araw na gumamit ako ng AI hanggang sa latest result natin ngayon. So ipapakita ko sa inyo lahat ng mga trades, mga wins and losses at kung paano nag-grow yung account ko over time. So walang tinatago, walang cherry picking ng results. Kasi ang goal ko dito is full transparency kung paano gumagana yung strategy sa actual market condition. Kaya stay with me until the end of this video. Bago ko pakita sa inyo yung mga trades ko dito, just a quick background kung paano ako nag-start dito sa AI Finex. By the way, meron akong episode 1 dito sa aking AI trading journey and ilalagay ko yung link ng video ko sa description box below. So dun sa episode 1, pinakita ko kung paano ako nag-set up ng AI trading sa aking broker which is yung Exness. So just a quick recap ng account ko dito. So gumamit ako ng 3 platform. Yung aking broker is yung Exness and then yung ginamit ko na AI strategy is etong AI Finex. At para ma-monitor ko yung mga trades, gumamit po ako ng MT5 or MetaTrader 5. So ito yung account ko dito sa AI Finex. Ayan, ito yung aking operating na strategy which is yung Guardian. So nag-start ako ng initial capital na $600 and moving forward, ang goal ko po ay panatilihin na nasa above $700 yung account balance. So as you can see, meron na ako ditong $690.78 at meron na akong earnings dito sa loob ng 2 weeks na $83.85. So kapag lumagpas na sa $700 yung balance ko dito, i-withdraw ko yung excess profit every week. At ipapakita ko rin sa mga susunod na videos ko yung actual withdrawals para makita ninyo yung real cash flow ng account ko. So papakita ko sa inyo yung mga trades na tong aking strategy. Dito tayo sa MetaTrader 5. Actually, pwede rin tong ma-access sa cellphone kaya namomonitor ko rin yung mga trades nitong strategy gamit yung phone ko. So sa loob ng 2 weeks, nakapag-trade po yung AI ng 9 trades. Kasi, ang napansin ko dito, nagte-trade siya ng 1 beses lang sa isang araw. At, ang napansin ko pa dito, lahat ng trades niya, as of now, is wala pang loss. So, lahat yan, profit po yan. So, simula nung nag-start ako, sunod-sunod yan na puro profit yung trade niya. So, nag-start siya mag-trade noong May 15, ayan, 2026. As you can see, buy yung kanyang trade. And kung mapapansin nyo po, lahat ng trade niya ay fix lang yung kanyang lot size. Which is, in-explain ko to doon sa episode 1 na nakadepende yung lot size doon sa capital. So, since nag-start ako ng 600 capital, kaya 0.08 lang yung lot size. So, yung kanyang first trade is nagkaroon ng profit na $4.83. And then yung sumunod na araw, which is ang laki talaga nung naging profit, naging $35.02 yung kanyang profit. So yung profit dito nung AI is nakadepende talaga sa actual market condition. So ayan, sunod-sunod yan, $35, $8, $10. Ayan, so lahat yan is profit. Total of $83.85. Ang isa pa sa napansin ko po dito is kapag ka nag-open siya ng
trade, segundo lang nako-close na kaagad yung trade niya. So kapag ka nagkaroon na ng profit, kino-close na kaagad. So bakit ako nagme-maintain ng $700 na balance dito sa account ko? Kasi kahit gaano kaganda yung performance ng isang strategy, trading will always involve risk. So lagi ko naman po yan sinasabi. Mapamanual man yan, AI or bot trading. So itong Guardian strategy already have a built-in risk management and stop loss protection. So itong Guardian strategy is merong maximum stop loss protection na design para limitahan ang risk ng bawat trade. Pero syempre, lagi nyo pong tatandaan na walang AI or walang software at walang strategy sa buong mundo na merong 100% win rate. Losses are part of the game. At bilang traders, kailangan nating tanggapin yon. Kaya, imbes na mag-focus tayo sa resulta ng isang trade, mas mahalagang tignan ang consistency ng strategy over time. Kaya meron akong extra buffer na $100 hanggang $200 above the minimum balance na magbibigay ng dagdag na protection sa account ko. Kasi habang nasa $500 yung account balance, tuloy-tuloy lang yung normal operation ng strategy. Pero syempre, kailangan ko din talaga laging bantayan yung aking next points. Ayan, meron pa ako ditong natitira na 112.36 next points. So, kailangan ko din yan para gumana yung Guardian strategy. Kaya para sa akin, mas komportable at mas sustainable na may reserve capital na nakaabang sa account. Actually, ang isa pa sa nagustuhan ko dito sa Guardian strategy is mababa lang talaga yung risk niya. At ang maganda pa sa strategy na to, hindi mo-wipe out lahat ng capital ko. Kasi nga, bawat trade niya is meron siyang stop loss. Sa trading, may panahon na sunod-sunod ang panalo. Pero meron ding mga panahon na nagkakaroon ng losing trades. Minsan isa, minsan dalawa, at minsan higit pa. Normal ito sa anumang professional trading operation. Kaya dun pa lang sa episode 1 ng AI trading journey ko, binanggit ko na yan sa inyo na nag-e-expect talaga or mag-e-expect ako na magkakaroon ng losing trades etong Guardian strategy. Kaya nga diba sabi ko, every week or every 2 weeks ako mag-update about dito sa aking AI trading. Kasi hindi ko pwedeng i-judge agad yung strategy. So hindi sapat yung ilang araw or ilang linggo para makita yung totoong performance ng strategy. Personally, I believe that any strategy should be evaluated over at least 3 months. So sa loob ng panahon na yon, makikita natin kung paano ito magpe-perform sa iba't ibang market conditions at kung gaano talaga ito ka-consistent. Kasi sa ngayon, itong nakikita nyo mga trades is consistent na winning trades yan. Pero syempre, i-expect ko pa rin na magkakaroon yan ng mga losing trades sa mga susunod na araw kasi hindi naman pare-pareho yung market condition. Ngayon, gusto kong i-address yung isa sa mga madalas na tinatanong. Pwede bang ma-liquidate ang account dito sa Guardian strategy? So, the answer is no. Kasi itong Guardian strategy ay merong integrated stop loss protection sa bawat trade, which is yung binanggit ko kanina. So, ibig sabihin, merong predefined risk limit agad bago pa man mag-open ang position. So, kapag na-hit na yung stop loss, automatic na limited ang loss kasi merong risk management rules yung strategy. So, hindi mawa-wipe out or maliliquidate yung account dahil lahat ng trades is merong built-in protection. Kaya kapag ka bumaba po sa $500, etong aking account balance, dun lang magi-stop yung operation. At least protected pa rin yung capital ko. Ayan, ito yung broker na ginagamit ko, which is yung Exness. And as you can see, nasa $690.78 na nga yung aking account balance. Actually, dito sa broker account ko is pwede mo rin talagang ma-monitor yung mga trades ng AI. So, nandito yung open position and as of now, wala pang open position. Then, nandito yung pending and ito yung mga closed. And ang maganda dito is magno-notify sa phone ko kapag ka meron ng open position at meron ng na-close na trades. So, dito tayo sa MetaTrader ko. Ayan,
Ito naman yung aking MT5. Ayan, ina-open ko din dito yung account ko para ma-monitor ko. Gusto kong ipaalala yung purpose ko sa journey na to is hindi para mangako ng guaranteed profits. So, ang goal ko dito is education, transparency, and realistic expectations. Because at the end of the day, successful trade is not about winning every trade. It's about managing risk, staying consistent, and allowing the strategy to perform over the long term. So, sa mga susunod ko na update about dito sa aking AI trading journey is mag-withdraw na ako ng profits. So, I'll take this opportunity para masagot ko po yung mga questions ninyo about doon sa ating episode 1 ng aking AI trading journey. So, meron nagtatanong dito kung meron pa daw bang mas mababang kapital sa $600 kasi medyo mahal. Yes, medyo mahal nga siya. And wala naman akong choice. $600 talaga yung pinakamababa dito sa Guardian Strategy. At ayun nga, nabanggit ko din na gusto ko lang naman talagang itry itong AI para makita ko kung paano to nagtitrade sa actual market condition. Then, meron nagtatanong dito, may pera ba na ilalabas po dyan? Yes, meron. Talagang may kapital po akong nilabas dito. Kasi hindi naman ako makakapag-trade kung wala akong kapital. Then, meron din nagtatanong dito kung puro bank account lang daw ba, walang GCash or PayPal. Dun po sa aking broker which is yung Xnest, pwede pong gumamit doon ng GCash. Actually, yung ginamit ko is QRPH which is pwede rin naman talagang gamitin yon sa GCash. So, ayun lang naman yung mga questions regarding dito sa aking AI trading journey. Kaya comment down below kung meron pa po kayong mga questions and susubukan ko pong sagutin lahat yan sa mga susunod ko na video. So, thank you for watching and see you po on my next video.